Dumarami ang mga tanong kaugnay ng posisyon ng UAAP sa posibleng mga parusa matapos ang pagkamatay ng Ateneo players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa exclusive interview sa The Scorecard, naghayag ng kanyang pananaw ang veteran sports writer na si Quinito Henson habang patuloy ang mga investigasyon. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Raymar Patriarca. Naharap sa mga tanong ang University Athletic Association of the Philippines o UAAP matapos ang desisyon nitong wag munang talakayin ang posibleng mga parusa kaugnay ng pagkamatay ng Ateneo players na sina Rene Clerc Baterbonia at Divine Adili. Sa exclusive interview sa The Scorecard, inahalin tulad ng veteran sports writer na si Quinito Henson ang kasalukuyang sitwasyon sa mga nakaraang kaso kung saan agad na nagpataw ng mabigat na parusa ang UAAP. Binanggit niya ang pagkakasuspende ng De La Salle University sa lahat ng UAAP sports noong 2006 dahil sa paglalaro ng mga ineligible athletes. At ang indefinite suspension ay pinataw kay dating UST coach Aldin Ayo matapos ang isang unauthorized training camp noong pandemya. To the athletes. Then also you remember during the pandemic, Coach Aldin Ayo was given a suspension indefinitely for bringing his players over to a training camp in Sorsogon. That was not basketball related. That was during the off season. Yet he was given a suspension indefinitely. But now you have the UAP saying, without the benefit of the findings of the PSC stakeholders panel, saying, no, we're not going to suspend Coach Tab. We're not going to suspend Ateneo. Let Ateneo deal with it. What? What kind of decision is this? Ayon kay Henson, nagdudulot ng maraming tanong ang maagang posisyon ng liga, lalo't hindi pa tapos ang mga investigasyon at marami pang detalyeng dapat malinawan. Kinwestiyon din niya ang desisyon na wag munang pagsalitain sa publiko si Ateneo head coach Tab Baldwin at iba pang miyembro ng programa dahil nararapat lamang umano na makatanggap ng mga sagot ang mga pamilya ng mga biktima. People are wondering, what are the facts? We need the facts. We need to be able to explain to the families of these victims what exactly happened. They deserve to know. But if they're kept in the dark, I mean, it's just a disservice. And I think it's inhuman for anyone to treat these bereaved families like this. Ang pagkamatay ni Baterbonia at Adili sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora ay nagbunsod ng mga investigasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at sports organizations, kabilang ang fact-finding panel ng Philippine Sports Commission. Bagamat anya hindi pa maaaring tukuyin ang pananagutan hanggat hindi lumalabas ang buong katotohanan, naniniwala si Henson na dapat maging wake-up call ang insidente para sa lahat ng collegiate sports program sa bansa. This should never have happened. And number two, this should never happen again. That's the battle cry. Never again an Aurora tragedy. Sa ngayon, patuloy na naghihintay ng mga sagot ang mga pamilya ng mga biktima, ang komunidad ng Ateneo at ang mas malawak na sports community habang nagpapatuloy ang mga investigasyon. Ako si Raymar Patriarca, Abante. Manatiling nakatutok sa Abante, sundan kami sa aming mga social media accounts at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, DWAR Abante Radio, para sa mga eksklusibong balita.